Noong Pebrero 24, 2022, inilunsad ng Russia ang tinawag ni Pangulong Vladimir Putin na isang espesyal na operasyong militar. Layunin nilang mabilis sakupin ang Kiev at pilitin ng Ukraine sumuko sa ilang araw. Pero hindi ito nangyari. Ganito nagsimula ang pananakop, oras-oras, at kung paano agad na nagkawatak-watak ang plano ni Putin at ng hukbong Ruso. Unang araw, 2:00 ng madaling araw, oras sa Kiev. Ang mga lihim na istasyon ng CIA na nakatago sa mga siluang nasa ilalim ng lupa malapit sa hangganan ng Belarus at Russia at pinatatakbo katuwang ang Ukrainian intelligence ay napansin ang biglang pagdami ng radio at cellphone activity ng mga Ruso. Ginawa ni Antony Blinken, kalihim ng Estado ng Estados Unidos, ang nakakagulat na pampublikong anunsyo na sasakupin ng Russia ang Ukraine. Hindi na tanong kung mangyayari, kundi kailan. Sa Ukraine, naipakilos ng mga unit ng depensang teritorial, kahit marami ang bumatiko sa pagkaantala ng kanilang aktibasyon noong nakaraang linggo. Nagbabala ang US sa UN na malapit na ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Sa Kiev, nadiskubre at inatake ng mga sibilyan, pulis at militar ang espesyal na puwersa ng Russia na nagtamo ng malaking pagkalugi at napilitang itigil ang kanilang layunin. 0-4 na ulat ang mga pagsabog sa hangganan ng Belarus at silangang Ukraine. Kinumpirma ng US satellites at human intelligence ang paghahanda para sa isang malakihang pag-ataking panghimpapawid mula sa mga paliparan ng Belarus at Russia. May palatandaan na susubukan ng mga Ruso sakupin ang mga pangunahing paliparan sa labas ng Kiev gamit ang mga tropang pangatake na sakay ng helicopter. Pagkatapos, mabilis silang magdadala ng dagdag na tropa gamit ang tradisyonal na airlift. 0500. Sa hilagang kanluran ng Dagat Itim, ipinagbawal ng Russia ang lahat ng trapikong pandagat. Sinuspinde ng Russian Federal Agency for Sea and Inland Water Transport ang lahat ng trapikong pandagat sa dagat ng Azov dahil sa kontraterorismong operasyon ng Black Sea Fleet. Lumabas si Vladimir Putin sa telebisyon at inanunsyo ang simula ng operasyong militar sa Ukraine. Nagpasya akong magsagawa ng isang espesyal na operasyong militar. Habang nagsasalita si Putin sa mga Ruso, tumawid ang mga puwersang Ruso sa hangganan ng Belarus-Ukraine at Russia-Ukraine. Hindi ganong tinutulan ng mga puwersa ng Ukraine ang paglusob. Sa halip ay sinamantala nila ang tereno at nag-ambush sa mabagal na kolong. Epektibo ang estratehiyang ito. Sa hilaga ng Ukraine, may sundalo ng territorial defense na tumutok ng baril sa sumasalakay na Russian helicopter. Ang American-made Stinger ay gumagamit ng battery coolant unit at argon gas para palamigin ang seeker sa napakababang temperatura. Dahil dito, litaw ang infrared signature ng helicopter sa malamig na himpapawid na parang naglalagablab na araw. Sa tulong ng infrared at ultraviolet sensors, natutuntun ng missile ang target. Nagpapaputok agad ng flares ang helikopterong panlaban ng Rusya na 52 kapag na-detect na nakalock ito. Hindi nalinlang ang missile seeker at tinamaan nito ang upper rotor, kaya umikot-ikot at bumagsak ang helicopter. Samantala, inilunsad ng mga puwersa ng elektronikong pakikidigma ng Russia ang malawakang kampanya laban sa mga asset ng Ukraine. Malubang na pinsala ang mga radar ng depensang panghimpapawid, gayon din ang komunikasyong radyo. Samantala, tumama ang mga Caliber cruise missile sa mga lugar ng depensang panghimpapawid na iniwan na 24 na oras bago nito, dahil palipat-lipat ng pwesto ang mga tagapagtanggol ng Ukraine upang hindi matarget. Sa mga araw bago magsimula ang digmaan, naging sobrang epektibo ang kampanya ng elektronikong pakikidigma ng Russia, dahilan upang halos mawalan ng kakayahan ng Ukraine na maayos na makapag-ugnayan para sa kanilang tugon. Umpisa na ang missile at airstrike sa mga tour ng cellular network at magpapatuloy pa sa loob ng 48 oras. Ngunit ang tagumpay na ito ay mabilis na nauwi sa kapahamakang sila rin ang may gawa. Ang mga asset ng intelihensya ng Rusya sa kanyunan ng Ukraine, ilang araw o linggo bago ang pagsalakay, ay nalamang hindi na sila makapag-ugnayan sa nakatatas na punong himpilan. Umasa sila sa cellular network ng Ukraine para mag-communicate, ngunit sinireto ng militar ng Rusya. Ang kakulangan sa koordinasyon at plano ng militar at intelihensya ng Rusya ay hahadlang sa paggamit ng mahahalagang kalamangan at sabotahin ang mga layunin nila bago ang digmaan. Sa panahong ito, tinatamaan na ng mga misil ng Rusya ang Kiev, Kharkiv at mga depensa sa Odessa. 0520. Tinamaan ng mga pag-ataking panghimpapawid at misil ng Rusya ang mga paliparan sa paligid ng Kharkiv at militar na target sa Kramatorsk at Sloviansk. 0530.
Nagsimula ang batas militar sa buong bansa sa ilalim ng kautusan ni Pangulong Zelensky. 0-6 na raan tinarget ng Russian missiles ang paliparan ng Hostomel at base ng National Guard. Pero karamihan sa mga pag-atake ay hindi naging epektibo. 0-6 na 1-6. Yumanig ang mga pagsabog sa paliparan ng Borispil. Tinatarget ang mga pasilidad ng militar, eroplano, silungan at mga sibilyang eroplanong pangkarga. Nang makumpirma ang paparating na Russian air assault, inililihis ang mga tagapagtanggol ng Ukraine upang ipagtanggol ang mga paliparan. Ngunit naging mabagal ang tugon dahil sa kalituhan at electronic disruption ng mga Ruso sa komunikasyon. Kumpirmadong inanunsyo ng Foreign Minister ng Ukraine na nilusob ng mga puwersa ng Rusya ang Ukraine mula Hilaga at Silangan. Sa Dagat Itim, isang maliit na eskadron ng barkong Ruso ay patungo sa estratehikong Ziminy o Snake Island. 0700. Ang missile cruiser na Moskva at patrol ship na Vasily Baikov ang namunguna sa puwersang amphibia papuntang Snake Island. Ang isla ay mahalaga sa estratehiya para sa kontrol sa hilagang kanlurang bahagi ng Dagat Itim. At ang daan papuntang Odessa, isang mahalagang daungan ng kalakalan para sa Ukraine na nagbibigay daan dito upang makapasok sa pandaigdigang pamilihan. Sa isla, isang detatsmento ng 13 Ukrainian border guard ang inutusan ng Russian task force na sumuko. Sobrang sikat. Ang sagot sa radyo ay umalingaw sa buong bansa at mundo. Russian warship, putang ina mo. Sinimula ng mga barkong Ruso ang pambobomba sa isla habang isang maliit na amphibious na puwersa ng mga marinong Ruso ang naglunsad ng pag-atake. Ilang sundalong Ukranyano, kasamang nagpadala ng sikat na mensahe sa radyo, ay nakaligtas sa pag-atake at naging bihag. Kalaunan, pinalaya sila bilang bahagi ng pagpapalitan ng bihag at umalingaw sa mundo ang kanilang pagtutol sa mga pro-Ukrainian na protesta. Mga 7:00 ng umaga rin, nagsimula ang malawakang pag-atake ng mga Ruso papuntang Kharkiv mula Belgorod. Ang pangunahing bahagi ng pag-atake ay nakatuon sa Kharkiv, habang ang pangalawang pag-atake ay nakatuon sa Vovchansk, na may planong magpatuloy hanggang Tuhiv. 0-30. Pinupuntirya ng airstrike ng Russia ang paliparan ng Ukraine, kaya hirap ang Ukrainian Air Force magdepensa laban sa pag-atake ng Russia. Mas marami pang air at missile strikes ang tumatarget sa mga command center ng Ukraine bilang pagsubok na pahinain ang militar ng Ukraine. Ginaya ng Russia ang estratehiya ng US sa parehong pagsalakay sa Iraq. Pero dahil sa kulang na koordinasyon, kakayahan, at pagsasanay, hindi ito masyadong epektibo. Mabubuhay ang Ukrainian Air Force ngayong araw at magtitipon upang itaboy ang mga eroplanong pandigma ng Russia mula sa gitna ng Ukraine. Nakakaranas ng hindi inaasahang matinding paglaban ang mga puwersang panghimpapawid ng Russia. Hindi naging epektibo ang missile campaign laban sa depensa ng Ukraine dahil nakalipat na sila mula sa mga pwesto nila noong nakaraang araw. Dahil kulang ang kakayahan sa pagsusuri ng pinsala, tumatagal ng ilang araw o higit bago makumpirma ng Russia kung matagumpay ang isang pag-atake. Noong panahong yon, malakas na ang depensa ng targets o wala na ito sa dati nitong pwesto. Ikinukumpara ito sa typical na 15 hanggang 30 minutong kakayahan ng US Air Forces. May ilan sa loob ng VVKO ng Russia na nagpapahayag ng pagdududa sa kanilang kakayahang tularan ang estilo ng air campaign ng US. Ayon sa mga ulat, hanggang 4 na attack aircraft ang napabagsak ng mga tagapagtanggol ng Ukraine sa simula ng digmaan. Bukod dito, masyado pang naging epektibo ang electronic warfare ng Russia sa pagmamadaling i-jam ang mga signal ng Ukraine at hindi nila naitugma ang sarili nilang mga frequency. Dahil sa kakulangan ng koordinasyon, aksidenteng nabulag ng Russian jamming units ang sarili nilang radyo at radar na sinabutahe ang kalamangan na gusto nilang makuha. 0-30. Lumipad ang Russian Air Assault Task Force mula VD Bolshoy-Bukhov Airport sa Belarus papuntang Hostomel Airport. Kasama sa pag-atake ang paratrooper mula sa 31 Guards Air Assault Brigade, ika-45 Guards Spetsnaz Brigade, at umano'y bahagi ng 11 Guards Air Assault Brigade. Nagdadalang Mi-8 ng 200-300 sundalo, habang ka-52 at Mi-24 attack helicopters ang nagbibigay ng seguridad. 10-30. Hinarap ng Hostomel Air Assault Forces ang pag-atake gamit ang maliliit na armas at mga American Stinger. Marami ang tinamaan at ang ilan ay napinsala ng husto kaya napilitang bumalik o lumapag. Di tiyak ang bilang ng bumagsak. 10:45. 5 MiG-29 ng Ukrainian. Ika-40 Tactical Aviation Brigade ang sumabat sa Hostomel Air Assault Force.
Ang Russian fighter jets ay nagbibigay ng top cover sa mga helicopter. Ngunit, hirap makita ang mga Ukrainian hanggat hindi pa sila malapit dahil mababa silang lumilipad at nagdudulot yon ng ground scatter sa radar. Nawasak ng mga Ukrainian ang dalawang helicopter at nagpakawala ng putok sa lupa, kaya napaatras ang mga attack fighter na dapat susuporta sa pagsalakay. Walang Ukrainiyang napabagsak habang tumatakas. Alas 11 ng umaga, matagumpay na dumating ang pangunahing puwersa ng air assault sa Hostomel Airport, hilagang kanluran ng Kyiv. Nasira ang depensa ng himpapawid ng lungsod dahil sa electronic warfare at mga misil, kaya inilipat nila ang kanilang posisyon. Ngunit napilit ang umatras ang ilang mga fighter bomber na pang-ataking panlupa ng sumasalakay dahil sa atake ng mga Ukrainian fighter. Hindi napansin ang paglusob ng helicopter dahil sa makapal at mababang ulap. Tanging tunog ng rotor blades lang ang babala sa mga sundalo. Bago ang paglapag, ang mga 52 at 24 na helicopter ay naglunsad ng rocket attacks sa mga posisyon ng depensa ng mga Ukrainian. Pagkalipas ng ilang buwan, lumabas na empleyado ng paliparan ng Ukraine ang nagpaalam sa Russian intelligence ng eksaktong posisyon ng mga tagapagtanggol. Gayunpaman, nabigo ang rocket attack na magdulot ng malaking pinsala sa mga tagapagtanggol. Sinubukan ng mga Ruso ang mabilisang pag-atake sa Kharkiv. Nakapasok ang magagaan na armor at recon ng Ruso sa mga gilid ng Kharkiv. Ngunit inambush sila ng regular na sundalong Ukrainyano at Territorial Defense Forces. Sinimulan ng mga tagapagtanggol ang pag-atake para pagwatak-watake ng mga kolum ng kalaban at pigilan ng mga Ruso na magtipon ng puwersa at lakas ng apoy. Tagumpay ang mga kontra-atake at nabigo ang plano ng Rusya sa sakupin ng Kharkiv sa unang araw. Magkakaroon ito ng malaking estratehikong epekto sa silangang larangan na labis na magpapataas sa bilang ng mga kaswalti na mararanasan ng Rusya sa kanilang pagtatangkang pasukuin ang silangan. 1,110. Nagsisisimula ng lumapag ang puwersang helikopter na aatake sa Hostomel. Sa simula, nakaranas sila ng pabugso-bugsong putok mula sa mga tagapagtanggol na Ukrainian na karamihan ay mga conscript na kulang sa gamit at walang dating karanasan sa labanan. Kung ikukumpara, ang pag-atake ng Russia ay ginagawa ng ilang piling unit ng militar na may regular at komprehensibong pagsasanay. Ang unang paglapag ay bahagyang tinutulan, ngunit di naglaon ay nakatagpo sila ng matinding paglaban. Hindi nakatulong na lumapag sila sa bukirin at runway ng airport, kaya naging lantad sila sa depensibong putok. Lumala ang sitwasyon dahil katamtaman lang ang bisa ng ground attack unit na inaasahan ng mga paratrooper sa pagpigil ng depensa ng paliparan. Nagtipon ng mga tagapagtanggol at lalong tumindi ang laban, kaya nagkaroon ng maraming kaswalti sa mga sumasalakay na paratrooper. Alas 12 ng tanghali, matagumpay na dumating ang dagdag na Russian paratrooper at kumalat sa mas malaking bahagi ng paliparan. Nauubusan ng bala ang mga Ukrainian at napilitang umatras matapos hulihin ang huling grupo. Sa hilagang paliparan, matagumpay ang pagsalakay. Pinayagan ang 18 Ilyushin IL-76 na eroplanong pangkargamento na magpatuloy sa ruta patungong nasakop na paliparan. Nagdadala ang malalaking kargamentong eroplano ng daan-daang sundalo at mabibigat na sasakyan tulad ng tangke. Plano ng Rusya na gumawa ng air bridge papuntang Ukraine, magtipon sa paliparan at sakupin ang Kyiv bago magsanipuwersa sa mga tropang umaatake mula Belarus na tumutungo patimog. Ito ay estratehikong ambisyoso at, kung magtatagumpay, matatapos ang digmaan sa loob ng 72 oras, 12:30. Mula Donetsk at Luhansk, sumusunong pa kanluran ang mga puwersa ng Rusya at mga proxy nilang puwersa sa Donbas. Layunin nilang mabutas ang mga trinsera ng Ukraine at makapagbukas ng daan patungo sa puso ng bansa. Dito nila hinarap ang pinakabeteranong tagapagtanggol ng Ukraine na lumalaban mula pa noong 2014. Ang depensibong trinsera ng Ukraine ay pumipigil sa maraming pag-atake at mas mahirap sirain kaysa sa inaasahan ng mga tagaplano ng militar ng Rusya. Hanggang ngayon, ang mga puwersa ng Ukraine ay pangunahing nakaharap sa mga hindi regular na separatista ng Donbas at maliliit na grupo ng espesyal na puwersa ng Rusya. Inaasahan na kayang durugin ng buong lakas na makinarya ng digmaan ng Rusya ang mga tagapagtanggol gamit ang libu-libong armored na sasakyan. Ngunit ang mga tagaplanong maagap ng Ukraine ay tiniyak na sapat ang kanilang depensa upang harapin ang isang malawakang atake ng mga armored na sasakyan. Sa tulong ng mga sandatang panlaban sa tangke mula sa kanluran, napakalaki ng pinsalang idinulot nila sa mga sasakyang Ruso. Alas 1 ng hapon, nagsimulang lumikas ang mga sibilyan mula Hilaga at Silangang Ukraine dahil sa pagsulong ng mga hukbong Ruso. Pinapapahirap nito ang logistika ng militar ng Ukraine
dahil sa mga kalsadang puno ng lumikas na sibilyan. 3:00 hapon, naglaban ng puwersang Ruso at tagapagtanggol ng Ukraine sa exclusion zone ng Chernobyl. 4:00 ng hapon. Ang mga tropang Ruso sa paliparan ng Hostomel ay paulit-ulit na inaatake ng militar ng Ukraine at mga armadong sibilyan. Agad ipinadala sa hilaga ng Kiev ang 3 rehimentong may pantanging tungkulin para sa kontra-atake. Kasamang 72 mekanisadong brigada na umatake para paalisin ang mga Ruso bago dumating ang kargamentong eroplano. May ilang oras pa bago lumapag ang malaking puwersang Ruso, inutos ni General Valery Zeluzny ang pambubomba ng mga paliparan gamit ang artilyera ng Ukraine. Nagbigay ng pahinga sa Russian paratrooper ang pambubomba mula sa artilyerya. Pero ngayon ay nanganganib nitong ihinto ang operasyon. Habang winawasak ng artilyera ng Ukraine ang mga runway na kailangan paglapagan ng mga eroplanong Ruso, ang attack aircraft ang magbibigay ng suppressive fire at wawasak sa artilyera ng Ukraine. Nakaligtas ang mga fighter aircraft ng Ukraine sa unang atake ng Russia at matagumpay na ginulo o hinarang ang mga eroplanong Ruso. Dalawang bagay ang malinaw. Lalong imposible ang pagpapadala ng mga dagdag na puwersa ng Russia sa himpapawid. Dahil sa lumalalang runway at kakulangan ng suporta, ginamit na lang ang mga eroplano para magbigay ng suportang panghimpapawid sa mga paratroopers sa lupa. Tama pareho ang konklusyon. Ngunit ang ugat ng problema ay ang kakulangan sa kakayahan ng Russian Aerospace Force. Ipinakita ng digmaan na hindi angkop ang mga eroplano ng Russia para sa ground attack at kakaunti lang ang may tamang kagamitan. Bukod dito, kulang sa training ang mga piloto ng Russia at hindi rin kaya magsagawa ng pinagsamang operasyon ng iba't ibang sangay ng militar ng kanilang militar kapag may matinding laban. 1,730. Sinakop ng Russia ang Chernobyl Exclusion Zone. Inutusan silang maghukay sa radioactive na lupa at marami ang inilikas sa Belarus dahil sa sakit mula sa radiation dahil sa pagiging lihim ng mga Ruso. Hindi tiyak kung ilan ang nalantad sa delikadong radiation. Ngunit iniwan din kalaunan ang karamihan ng pwesto. 1,730. Nag-embargo ang Rusya sa mga barkong dumadaan sa baybayin ng Ukraine. 1,800 ang Rusyanong konvoy mula Belarus papuntang Kiev ay nakararanas ng paminsan-minsang epektibong paglaban. Ginagamit ng tropang Ukranyano ang kalupaan para mag-ambus sa mga sasakyan ng Rusya, kaya bumabagal ang konvoy at nakakaroon ng traffic. Nagsisimula ng dumami ang mga kaswalti sa panig ng Rusya, habang lalong pinipilit ang konvoy na sumulong patungong Kiev. Sa kabila ng hirap, isang maliit na unit ng armored na sasakyan ang nakaalpas at nagmadaling sumaklolo sa mga Russian paratroopers sa Hostomel Airport. Pero ilang oras pa bago makarating ang unit na iyon. 7:00 ng gabi. Dahil sa pag-atake ng Ukrainian forces, maraming kaswalti ang Russian paratroopers. Ang mga Ruso ay may dalawang problema. Una, kulang ang suporta mula sa himpapawid para pigilan ang kontra-atake ng mga Ukrainian. Dahil sa pagkabigo ng intelihensya ng mga Ruso bago ang digmaan, hindi nila natukoy ang tunay na lakas ng depensa ng mga Ukrainian sa paligid ng Kiev. Dahil dito, inakala nilang mahina lang ang paglaban, kaya hindi sila naglagay ng sapat na tauhan at suporta mula sa himpapawid. Pangalawang problema ng mga Ruso ay maraming suportang kagamitan ang naiwan at nalantad dahil sa biglaang matinding labanan. Sistematikong winawasak ng artilyera ng Ukraine ang mga bala, pagkain at mabibigat na armas na dapat sanay napatahimik na ng mga pag-atake sa himpapawid. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, matagumpay na napaalis ng kontra-atake ng Ukraine ang mga paratrooper ng Rusya sa paliparan ng Hostomel. 10:00 ng gabi, inanunsyo ng European Union at Estados Unidos ang kanilang unang bugso ng mga parusa laban sa Rusya dahil sa pananakop nito sa Ukraine. Hindi inaasahan ng maigpit na parusa. Umaasa ang Rusya sa pagkakampante ng kanduran tulad ng pagsakop sa Crimea noong 2014. Lumala ang sitwasyon dahil inasahan ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya ang mabilis na tagumpay para maiwasan ang mabibigat na parusa. Dahil sa kabiguan sa paliparan ng Hostomel, lalo itong nagiging malabong mangyari. 11:00 ng gabi. Nagbawal ang Rusya ng komersyal na pagpapadala sa dagat ng Azov. At dahil walang paglaban mula sa hukbong dagat ng Ukraine, ang hukbong dagat ng Rusya lang ang sanggay ng militar, nakatugon sa mga inaasahan bago ang digmaan. Sa unang araw pa lang, sinimulan ng Rusya ang digmaan gamit ang mga misil, electronic jamming, presyur ng hukbong dagat, pag-atake sa lupa at paninira. Ngunit nabigo silang makamit ang isang mahalagang layunin sa unang araw na masiguro ang isang magagamit na airbase sa paligid ng Kiev. Hindi rin nila napatalsik ang pamahalaan ng Ukraine o nagdulot ng pagbagsak mula sa loob.
Sa pagpasok ng susunod na araw, alam ng Rusya na kailangan nilang makontrol ang isang paliparan ng sapat na matagal upang makalipad ng mabibigat na karagdagang puwersa at maisulong ang kanilang mga kulum patungong Kiev. Dapat pigilan ng Ukraine ang paggamit ng paliparan. Gawing peligroso ang mga kalsada gamit ang pananambang at pagsabog ng tulay. At panatilihin ang utos at kontrol hanggang magsimula ang mobilisasyon at dumating ang tulong mula sa labas. Bago natin simulan ng ikalawang araw ng pananakop, may isang pahabol lang. Ito ang aming bagong channel, kung saan gagawa kami ng mas malalalim na talakayan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa larangan ng digmaan sa iba't ibang tunggalian, hindi lang sa pagitan ng Rusya at Ukraine. Kung nagustuhan mong video, pindutin ang like, mag-subscribe, at magkomento. Anong labanan ang gusto mong talakayin namin sunod? 00 hanggang 600 oras. Patuloy na lumalapit sa Kiev magdamag ang mga convoy mula Belarus. Ngunit mas mabagal ang kilos nila kaysa inasahan. Nagsisimula ng lumitaw ang mga problemang logistikal habang malinaw na. Malaking bahagi ng gasolinang para sa pag-atake sa Kiev ay sinifon at ibinenta ng mga tropang Ruso sa mga sibilyan ng Belarus. Kapalit ng alak, sigarilyo, at pagkain sa mga araw bagong pananako, malinaw din ang problema sa pangkalahatang kahandaan. Ang mga commander ng unit ng Russia ay hindi handa sa labanan dahil hindi sila naabisuhan o napaghandaan bago magsimula ang pag-atake. Ang kakulangan ng non-commissioned officer sa militar ng Russia ay napapalala ng problema sa utos at kontrol. Kung walang profesional na NCO, lumalaki ang agwat sa pagitan ng mga opisyal ng Russia at junior enlisted, na kadalasang naiwang mag-isa o magpatupad ng mga utos na hindi nila lubos na naunawaan. Ang naging resulta ay ang pag-atake patungong Kiev na bumagal ng husto habang nahihirapan ng militar ng Russia dahil sa palyadong lohistika at kulang na disiplina, plano at training. Malalakas na atake ng espesyal na puwersa ng Ukraine ang nagdulot ng takot at kalituhan sa mga convoy ng Russia. Inasahan nilang tatanggapin silang tagapagpalaya, pero sinalubong ng mga Ruso ang maraming partisan na lumalahok din sa mga pag-atake. Bagong pananakop, namahagi ang pamahalaan ng Ukraine ng maraming baril sa mga mamamayan sa buong bansa. Sa silangan, walang tigil ang pambobomba ng artilyera ng Rusya sa Kharkiv, tinatamaan maging pasilidad militar at sibilyan. Naglunsad muli ang mga Ruso ng opensiba gamit ang armored vehicles laban sa lungsod Kuta mula madaling araw hanggang hapon upang sirain ang mga tagapagtanggol. Sa Hostomel, nagsanib na ang Russian paratrooper at puwersang panlupa mula Belarus at umatake sa paliparan. Inatake ng puwersang Ukrainyano ang mga Russian armored vehicles na nagresulta sa pagkawasak ng ilang hanay ng mga nakabaluting sasakyan at mga sasakyang panlaban ng impanterya. Ang mga nakaligtas sa pananambang ay sumama sa ikalawang air assault at matagumpay na nakapasok sa paliparan ng Hostomel, kaya umatras ulit ang mga puwersang Ukrainyano. Nagpadala ang mga Ruso ng 200 helikopter para sa bagong atake. Ngunit naging limitado ang bisa dahil sa maling impormasyon, masiksik na kalupa ang urbano at mga depensa sa himpapawid ng Ukraine. Nag-atake ang mga eroplanong pandigma ng Russia sa Kiev, tinamaan ang infrastrukturang sibilyan at kaunting pinsala lang sa depensa. Pinabagsak ang isang Ukrainian Su-27 habang tinataboy ang mga umaatake. Ang mga eroplanong pandigma ng Ukraine ay karaniwang may mga radar at missile na isang buong henerasyong nahuhuli sa mga katapat nitong Ruso. Kaya malaking disbentahe ito sa labanan sa himpapawid. Sa lupa, pumasok sa Obolon, hilagang Kiev ang mga Ruso na nagpapanggap na Ukrainian. Ang kanilang layunin ay sakupin ang gusaling kinaroroonan ng palyamento ng Ukraine. Gayunpaman, agad silang natuklasan at napuksa ng tropang Ukrainian. Naorganisa ang milisya ng Ukraine sa buong rehiyon ng Kiev at aktibong tumutulong sa depensa laban sa pag-atake ng Rusya. Libu-libong Molotov cocktail ang ginagawa ng mga sibilyang voluntaryo bilang paghahanda sakaling mapasok ng Ruso ang depensa ng lungsod. Ayon sa intelihensya ng Ukraine, may mga tauhan sa Russian FSB na tutol sa pananakop at nag-leak ng impormasyon tungkol sa espesyal na unit ng Kadyrovite na papalapit sa Hostomel. Inaangkin nilang sila ay elite troops ni Ramzan Kadyrov ng Chechnya. Ang convoy ay may 1,500 mandirigma at mabibigat na kagamitan. Ang pagpaslang kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Kharkiv. Nakalusot sa mga laylayan ng lungsod ang magagaan na impanterya ng Russia at ilang sasakyang sumusuporta. Nalito ang mga sundalo nang salubungin sila ng galit na mga sibilyan. Sinabihan kasi silang sasalubungin sila ng mga taong may dalang bulaklak bilang mga tagapagpalaya. Malaki ang ambag ng mga protesta ng sibilyan sa pagpapabaga ng convoy ng Russia,
Kaya nagkaroon ng oras ang tagapagtanggol ng Ukraine para magtipon at magkontra-atake sa lungsod. Napigilan nila ang paglusob sa Kharkiv kagabi. Muling nabawi ng mga puwersa ng Russia ang paliparan ng Hostomel at ngayon ay nagbabantay na sila sa mga checkpoint ng seguridad sa hilagang bahagi ng Hostomel. Pero masyado nang sira ang mga runway dahil sa artillery at sapper ng Ukraine, kaya di ligtas tumanggap ng kargamentong eroplano. Bigo ang opensibang panghimpapawid ng Russia sa lahat ng layunin nito. Sa Donbas Axis, unti-unting sumusulong ang mga tropang Ruso sa Avdiivka, Horlivka at Popasna. Mas matindi at organisado ang paglaban kaysa inaasahan. Akala ng mga tagaplano ng militar ng Rusya ay lampas 100 kilometro na sila sa Ukraine ngayon at hindi sila handa sa matagalang kampanyang ubusan. Sa kabila ng mga kabiguan, nagsimulang magsanib ang puwersa ng Rusya sa Timog at Timog Silangan. Nagsisimula na ang malaking opensiba sa estratehikong lungsod ng Mariupol. Inamin ng kamahalaang Ukranyano ang panganib na maputol ang Mariupol dahil sa pag-atake ng Rusya. Habang gabing-gabi na, mas malinaw na may mga traidor na Ukranyano sa silangan na tumulong sa opensiba ng Rusya. Ang mga traidor na nagbibigay ng impormasyon sa galaw at depensa ng tropang Ukranyano ay inuudyukan ng ideolohiya o pera. Nagsimula ang mga sibilyang partisano sa paghahanap ng mga traidor at sumisingit na Ruso, kasabay ng pagtaas ng kilos vigilante sa bansa. Sa pagtatapos ng ikalawang araw, patuloy pa ring sumusulong ang Russia sa ilang lugar, pero hindi naging ayon sa plano nila ang takbo ng digmaan. Bumagal ang pag-usad papuntang Kiev dahil sa traffic at supply na problema. Kahit mabawi ng Russia ang mga lugar sa paligid ng mga paliparan sa Kiev, hindi pa rin nila magamit ang mga ito bilang maayos na airbridge para magpadala ng sundalo at kagamitan. Unti-unting nagsasara ang tsansa para sa mabilisang panalo habang papasok ang susunod na araw. Alam ng Russia na dapat nilang maresolba ang issue sa Kiev, alinman sa pagpapaandar ng paliparan o sa pilitang pagbuta sa depensa sa paligid ng kabisera, at tiyakin na matatag ang lohistika para hindi mapinsala ang kanilang mga kolong. Dapat panatilihing hindi magamit ng Ukraine ang airbridge, patuloy na atakihin ang fuel, track at convoy, at ipagtanggol ang mahahalagang lungsod hanggang dumating ang mga dagdag na puwersa at pandigdigang suporta para mapatatag ang depensa. Araw 3. Ang mga puwersang Ruso na kumikilos patimog mula Belarus ay nagsisimula ng malubog sa Kumunoy. Barado ang kalsada dahil sa palpak na kontrol ng trapiko ng mga tropang Ruso at nakukulang ang gasolina at pagkain dahil sa pagbenta ng sundalo. Ang parehong problema ay nakaapekto na sa operasyon habang nasa Belarus pa. Lalong dumadami ang paggamit ng Ukraine ng malalaking armadong drone para gambalain at wasakin ang mga sasakyang Ruso habang nananatiling nakaimbak ang depensa sa himpapawid ng Ruso. Ang mga pag-atake ng drone ay lalong nagiging hindi inaasahan, isang bagong pag-unlad sa digmaan na hindi nahulaan ng militar ng Ruso na mangyayari sa ganitong kalaking saklaw. Para labanan ang banta ng malalaking drone, inaasahan ng Russia na gagamitin ang parehong mga kagamitan na ginagamit nila para pigilan ang malawakang pag-atake sa himpapawid ng Ukraine, tulad ng mga fighter jet at mga depensa sa himpapawid na nasa lupa. Mababa at mabagal lumipad ang mga drone, kaya mahirap silang matukoy ng mga radar sa eroplano. Nahihirapan na ang mga Russian fighters sa himpapawid ng Ukraine dahil sa mga depensa sa himpapawid na hindi nasusupil. Walang kakayahan ng Russia na nakalaan para sa DED o Destruction of Enemy Air Defenses, nakatulad ng sa US. Sa halip, umasa sila sa missile attack at special forces para pahinayin ang malawak na inventaryo ng mga depensa sa himpapawid ng Ukraine mula pa noong Cold War. Habang ang US ay gumagamit ng mabilis na hunt and kill cycle para pisikal na sirain ang mga radar at launcher sa loob ng ilang minuto, ang doktrina ng Russia ay hindi kasing agresibo. Kadalasan ay kontento na sa soft kills na pansamantalang nagpapatahimik o nadjajam ng mga signal. Dahil sa mataas na mobilidad ng Ukraine at mahinang pagpaplano ng Russia, karamihan ay nakaligtas sa unang atake. Ngayon, mas marami ng bahagi ng Ukrainian airspace ang sarado sa mga eroplanong Ruso matapos muling pagsamahin ng mga ito. Sa hanay ng mga aerospace forces ng Russia, lumalaki ang pag-aatubili nilang lumipad ng malalim sa loob ng teritoryo ng Ukraine. Pinalala pa ang sitwasyon ng opensiba sa Kiev nang sirain ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang ilang mahahalagang tulay. Mabilis sanang masakop at makontrol ng mga espesyal na puwersang mga ito. Pero sa karamihan ng mga pagkakataon, ginawa ito ng sariling espesyal na puwersa ng Ukraine na napakahirap, kung hindi man halos imposible. Patuloy na inaatake ng espesyal na puwersa ng Ukraine ang mga konboy ng Russia gamit ang mga Western anti-tank missile ng napakabisa bago muling magtago sa kanayunan. Sa umaga ng ikatlong araw,
Sinubukan ng Russia buksan muli ang air bridge papuntang Kiev sa pag-atake sa Vasilkiv at kalapit na military airfield. Sa kabila ng malakas na anti-air fire, maraming Russian paratroopers ang naglanding malapit sa Vasilkiv at nagmartsa patungong airfield. Sinamahan ng mga Ruso ng mga sleeper agent na itinanim sa bayan ilang buwan bago ang digmaan. Ngunit sinalubong sila ng ika-40 Tactical Aviation Brigade, kaya napaatras sila. Nabigo ang ikalawang pagtatangka sa airbridge papuntang Kiev, kaya napilitang isuko ng Russia ang plano. Klaro, na ngayong pumalpak ang 3 araw na planong pabagsakin ng rehimen sa Kiev. Nakakahiya ito para sa Russia sa buong mundo. Dahil sa pag-ataking ito, malinaw na ikinumpara ng Russia ang kakayahan nito sa Estados Unidos. Matagumpay na sinalakay ng puwersa ng Russia ang Kyiv Hydroelectric Power Plant, ngunit malaki ang kanilang pagkalugi. 24 na oras lang nilang mahahawakan ng planta bago mapaalis kinabukasan. Natunton at tinarget ng espesyal na puwersa ng Ukraine ang unit ng mga Kadyrovite na inatasang pumatay kay Pangulong Zelensky. May grupong naharang at nalipol sa labas ng Kiev. Habang natukoy ng UAV ang 2 grupo ng tropang Chechen, inatake ng Ukrainian National Guard at Alpha Group Special Forces ang mga ito. Nagdulot ng malaking kaswalti at umatras ang Chechen. Inamin ng mga puwersang Ruso na di posible ang blitzkrieg sa Kharkiv. Nag-iba ng taktikang mga Ruso. Hindi na nila pinapadala ang magaang impanterya at mga puwersang reconnaissance sa halos tiyak na kamatayan pagsalakay para makapasok sa lungsod. Nagpadala ang Rusya ng puwersa para palibutan at ihiwalay ang lungsod, gamit ang kanilang taktika ng pambobomba sa mga sibilyan sa loob, gamit ang long-range artillery. Gayunpaman, matatag pa rin ang kontrol ng Ukraine sa mahalagang lungsod sa Donbas. Umuusad ang mga Ruso, ngunit hindi bumagsak ang militar ng Ukraine gaya ng inasahan. Lalong tumitindi ang opensiba ng Russia sa labas ng Mariupol. Ngayon, kitang-kita na lalo nang malabong makuha ang Kiev, kaya ang focus ay lumipat sa Mariupol. Mahalaga ang Mariupol bilang pangunahing sentrong industrial at mahalaga sa estratehiya at politika. Ngunit para sa Russia, mas mahalaga ito para sa pagligtas ng kanilang dangal sa pagsakop. Sa 72 oras ng labanan, malinaw na hindi mangyayari ang inasahang 3 araw na tagumpay na ipinahayag sa mundo. Kung masakop ng Russia ang Mariupol, matutulungan itong mapanatili ang kanilang pampulitikang reputasyon. Sa pagtatapos ng araw, 19 na milya na lang mula Kiev ang hilagang silangang opensiba ng Russia. Ngunit lumalala ang kalagayan lohistikal at kakayahan nilang lumaban dahil sa mahinang plano at tuloy-tuloy na atake ng mga Ukrainian. Napagtanto ng mga tagaplano ng Russia na hindi agad babagsak ang Kiev, kaya naghahanda na sila para sa mas tradisyonal na laban sa lungsod. Nasa kanila na ang kagamitan, pero hopeless na itong naipit sa lumalalang traffic na tiyak magiging alamat sa kasaysayan ng makabagong digmaan. Iyan ang totoong larawan matapos ang 3 araw. Malapit na ang Russia sa Kiev, pero di pa nila kontrolado ito. Wala na ang kalkulasyon ng blitzkrieg. Sobrang haba ng kalsada, kulang sa gasolina, masyadong maraming ambush, at walang maayos na airbridge para maibalik ang momentum. Kaya ang digmaan ay lumipat mula sa mabilisang labanan patungo sa mabagal at matinding labanan. Mula rito, bawat milya patungong kabisera ay binabayaran. Mabagal ang usad, mabigat ang artilyera at may lohika ng pakupkob. Ang estratehiya ng Ukraine ay gawin na ipit, pinadutugo at magulo ang mga kolum para magamit ng mga tagapagtanggol at suporta mula sa labas ang oras bilang sandata. Saan ito magtatapos? 4 na taon na mula Pebrero. 2022 na magsimula ito. Pero hanggang ngayon, walang sagot. Salamat sa panonood. At paalala lang, ito ang bago naming channel kung saan mas malalim naming tinatalakay kung ano talaga ang nangyari sa labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine at pati na rin sa iba pa. Kung nag-enjoy ka, i-like, mag-subscribe at magkomento. Sabihin kung anong labanan o kampanya ang gusto mong talakayin namin. Kita-kits sa labanan!